Bahala na po. Ay, sorry po. Mga ako nakakahingi. Niloloko ko po si Chris. Hanapin ko. Patapos na po ang Joyful nung sinabing ako'y aawit. Oh, sige ka ako, teka, hanapin ko yun. Hindi ko pa po nabubuksan yung aking songbook eh. Bahala na po si tatay na kumapa. Okay po. Para po sa lahat ng nanay, Happy Mother's Day po sa inyong lahat at sa ating pong mga kapatid na nasa internet, Happy Mother's Day po. Kapain na lang po natin, tay. Kasi po Mother's Day ngayon kaya gusto ko Mother's Day, para sa mother ang aawitin ko po. Wala man lang preparation kasi. Ay na ba? Total naman po kakaunti pa lang naman po habang inaantabayanan po. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal sa tibit ng duyan habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog ang atis ko'y putik. Kunin ko daw po si Inda. Ang tanglaw ko'y tala, ang akit ko'y bituin. Sa piling ni nanay, lahit aking buhay. Puso kong may tusa sa bigsa ko'y ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Daano nga ba yung kanta mo dati? Na gustong-gustong kantahin nila, kaya lang po ay medyo nakakalimot na po siya sa lyrics. Kaya, pwede po natin kantahin ngayon? Si Segunda na lang. Tatalon-talon ni indak-indak ang tubig sa patis. Kung pigilin mo'y pipiglas-piglas tulad ng pag-ibig. Tuloy pa rin ng pipit sa pag-awit. Sa mga puok na ito'y walang hapis. Tatalon-talon ni indak-indak ang tubig sa batis.
Kung Pigilin mo'y pipiglas-piglas tulad ng pag-ibig. At tuloy pa rin ang pipit sa pag-awit. Sa mga puok na ito'y walang hapis. Kukunday-kunday ang maninipis na dahong kawayan. Sasayaw-sayaw sa tuking amihan. At ikaw pa rin, sinta, habang buhay. Sa gitna nitong masaganang kabukiran. Tama na. Bakit ko po pinatayo si Inda? Kasi po, since Mother's Day ngayon, actually po, gustong-gusto niya sanang mag-share. Kaya lang po talaga nahihiya po siya. Kaya po binigyan ko po siya ng pagkakataon ng ama po sa katauhan ko na ipinagkaloob sa kanya ang araw na ito. Sapagkat Mother's Day nga po, di po ba nakapagpasaya po sa inyo, sa mga nanay dyan, nakapagpasaya po si Inda. Sapagkat yun nga po ang nasa niya talaga na makapag-alay po ng konting awitin po para sa ating pangkayala pong naunahan po siya ng hiya at takot kaya nakakalimutan po niya yung lyrics. Hindi ko rin po kabisado kaya hindi ko siya masyadong magamit. Happy Mother's Day, Inda. Thank you. Happy po. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid na Annalyn. Ang susunod po magbabagi ngayon ay si Ma'am May Perez. Isang mapapalang umaga po. Sa gabing ito, buhay po ang Diyos. Happy Mother's Day po sa ating lahat ng mga nanay. Hindi ko po akalain na ako po ay tatawagan ng Ama sa katauhan ni kapatid na Chris ngayong umaga pong ito, gabi pong ito. Po bang aking ibabahagi? Kanina po nung pinatayo ni kapatid na bunso si Inda, nag-uusap po kami at Tibet. Naiiyak po kami, naalala po tuloy namin yung nanay namin, no? Lalo po sa Tibet, nasa Quezon yung kanyang ina. Tunay nga po na sinasabi po natin sa Facebook po, puro Mother's Day na. Kahapon pa po yata yung mga nakapost na yun, no? Iba't ibang parangal po sa mga ina, na ilaw ng tahanan yung mga nakalagay po sa Facebook. Nakatotohanan naman po ang ating pong mga ina ay walang sawa po na nag-aalaga, mga kalinga, nagmamahal, lahat po ay binibigay para sa mga anak. Amen po ba doon? Amen po. Kaya po talagang pag wala nga po yung sinasabing ilaw ng tahanan, ay pag wala pong ilaw madilim. Ibig sabihin po, hindi ganun na pangangalagaan ang isang pamilya po. Ganun po ang kahalagahan ng isang ina. Katulad nga po ng ating mahal na ina, na ginamit ng ating Panginoon upang magluwal sa ating Panginoong Hesukristo na naging tagapagligtas po nating lahat. Medyo segue po ako, no? Nabati ko na po ng Mother's Day. Gusto ko lang pong ibalik ang papurit pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat nga po yung kaninang tema po ni Mother na napakaganda, yun pong paano pinangingibabaw ang banal na spirito po, no, sa ating buhay at talaga po yung mga nagbahagi ay napakaganda ng kanilang mga inspirasyong binigay po sa atin at naipaliwanag pong mabuti ni Mami Beth kung ano nga po ba ang Espiritong Banal na katulad po ni kapatid na Arlene kanina. Ako din po sa dating buhay, hindi ko po alam po ano yung banal na spirito talaga, ano ba yung ginagampanan sa ating buhay, pero totoo po pinag-aaralan yan sa CL, yung mga sakrament, yan nga pong Holy Spirit, pero hindi po siya ganun kalinaw. Kaya po papurit pasasalamat sa Ama na naakay po ako dito, nabuksan, nakakilala, nakadama, at higit po sa lahat, tinanggap ang ating Panginoon. Salamat po, Ama. At dun po, sabi ko nga po kanina, kung kalooban po ako'y makapagbahagi, ano pong sasabihin ko? 3 bagay po. Ang banal na spirito po, ngayon sa aking buhay, siya po yung aking kapiling.
Siya po yung aking guardian angel. Dahil nga po siya yung nagtuturo sa atin, kumikilos sa ating buhay, sapagkat siya'y buhay na buhay po talaga. Na dating buhay ko nga po ay walang buhay, patay, subalit nang tanggapin ko po ang ating Panginoon, ay yung buhay po ay naging buhay talaga. Yun po yung naging makulay ang buhay. Ibig sabihin, dun po, nang tanggapin ko po ang banal na spirito, sa pamamagitan po ng mga banal na salita na iluluwal ng ating mahal na Apo Kunching, doon ko po na pagtanto sa sarili ko na kapag po pala yung banal na spirito ay nasa yung buhay, katotohanan po, yung kabutihan ng Diyos ay damang-dama po natin sa bawat sandali ng ating buhay. Na nung dati po, parang wala lang. Pero po nang tanggapin natin ang banal na spirito, yun po talaga ay damang-dama natin yung kanyang pagkilos sa bawat kaganapan sa ating buhay. Sa kabila nga po ng meron tayong mga pinagdadaanan, subalit salamat po sa Ama, lagi siyang nakagabay, anuman po yung pinagdadaanan. Nandun pa rin po yung gabay niya na kailangan lumaban, makibaka, sapagkat siya'y buhay at di tayo pababayaan kahit kailan po ng ating buhay. Alam niyo po, nung tuwiran ko pong tanggapin ng Panginoon at madama ko ang kabutihan niya. Ito po'y ilan lang sa pagbabahagi na naibahagi ko na po noon na talagang yung dati ko pong buhay na wala, ibig sabihin po, laging nagugulumihanan, pinalitan po ng Ama ng kapayapaan. Mga kalumbayan na napalitan ng kagalakang nag-uumapaw. Ibig sabihin po yung mga biyayang tinanggap ko na hindi nabibili ng salapi, ibig sabihin po, napakaraming biyaya talaga ng Panginoon na binibigay sa atin, hindi lamang po material, meron din pong, lalo't higit po yung spiritual, yan po ang mahalaga. At yun pong mga bagay nga na hindi naman kailangan na, ng dating buhay mo hindi mo po nadadama, pero tuwirang ibinigay po niya. Pero po, hindi mo man hangarin yung mga bagay na magpapagalak sa'yo na material o something po na talagang sasabihin pong biyaya, ay binibigay pa rin ng Panginoon. Alam niyo po, nung dati, nag-share po ako minsan ng gawain ng umaga, binahagi ko po na nung nagtuturo po ako ay loaded po ako ng subjects, no? Full load po with advisory class. Dumating po nung last year po, niloob ng Ama na ang pagtuturo ko na lamang po ay 4 hours, tapos po may advisory class. Pero talaga pong, ang kabutihan ng Diyos walang katapusan eh. Nung last year po, tinanggalan na po ako ng advisory class. 2 hours na lang po akong nagtuturo. Ayun po, napakabuti po ng Diyos. Pero talagang sobrang buti po sa bawat sandali ng ating buhay. Alam niyo po itong school year na to, sinabi po ng presidente ng aming paaralan, hindi na po ako magtuturo. Buhay po ang Diyos. Wala na po akong klase. Pero po nasa school ako din po ng 7 to 4, to supervise po yung mga teachers sa kayong mga bata. Pero alam ko po sa kalooban ng Ama, naganap ito sapagkat may dahilan, may gampaning ipapagawa po siya sa akin, doon din sa paaralan. At yun po ay tinatanggap ko po ng buong puso. Hindi man po, kumbaga po, tinanggal lang ng Ama yung mga ibang gawain na pag-uwi mo po ng bahay. Di ba po, isang biyaya, hindi na po ako magle-lesson plan, wala pong class record, taga-check na lang po. Ibig sabihin po, wala nang preparation, pero dapat po ihanda yung sarili sa spiritual na gawain naman po para sa mga bata at sa mga kapwa-guro. Sapagkat nga po, bilang isang teacher po, ito po isa ring paglilingkod. Kaya po, dalawang bagay nga pong paglilingkod na iaalay sa ating Panginoon. At yun po, yung ginawa po niya. At bukod po doon, dahil kami po ay private school, hindi naman po ganun kalaki pa ang aming paaralan, 2 years na po ay hindi kami nag-i-increase ng sweldo. Ano po? 2 years po yun. Pero dahil sa napakabuti po ng Diyos, ito din pong May na yun, ano po, na-approve po ng BOT meeting po, na-approve ng mga Board of Trustees, nag-increase po yung sweldo namin. Buhay po talaga ang Diyos. Sunod-sunod po yan, no po. Mula po nung sabi ko, Ama, masyado mo na akong pinagagalak. Mula po nung Santo-Santo, nung birthday ko po, nung tinawagan na po ako ng Panginoon upang maging isang lingkod niya. Sobrang galak po. Ayun, so, nag-text po, kasama po ako ng retreat ng mga alagad at caps. Noon po nag-text si Teacher Sel na na-approve po yung increase namin. At yun nga po, wala na rin akong pagtuturo, wala na pong preparation. At eto pa po, nung ibalita ko po sa kabiyak ng puso ko, dahil nga po siya ay nasa ibayong dagat din,
Kinukwento ko po ang kabutihan ng Diyos. Sabi ko talagang sobrang buti ng Ama, ganun po. Alam niyo po talagang sobrang buti. Ang sabi po niya sa akin naman, nag-increase kayo. Ako nga hindi pa rin ako uuwi. Kasi nag-increase din ako. Buhay po ang Diyos. Nag-increase din po siya ng sweldo. Sabi ko, kailan effective yon? Ito pong May. Sabi ko talagang ang Diyos po, hindi po hinihingi. Yun po yung biyayang sinasabi. Magpakatotoo lang po tayo. Maging tapat tayo sa ating Panginoon. Ang hindi mo po hinihingi, binibigay. Talaga pong ang biyaya niya, nag-uumapaw, iba-ibang klase po. Sabi nga po, nang tanggapin mo ang Panginoon, hindi naman, totoo po pala yun na hindi na ganun kahalaga sa iyo yung material. Pero ang Panginoon po, napakabuti sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya po hindi mo man hinihingi, binibigay po niya talaga. Sa kabilang man po ng tao po tayo, sabi nga po, buhay, may mga pinagdadaanan. Sabihin niyo po, puro biyaya. No? Meron din pong pinagdaraanan sa mga sandaling ito. Subalit ang lahat po ay inilaga ko na sa Ama ng buong pagtitiwala na hindi niya kami pababayaan. Yung po kasing biyanan ko ay na may po ngayon pinagdaraanan. Subalit nga po, bakit dapat pong mangamba? Nang tanggapin po natin ang banal na Espiritu, ay wala na pong dapat pangamba, dapat po ay panatag na. Sabi nga po mga kapatid, relax because God is in charge. Salamat po at maraming salamat. Maraming salamat po kapatid na May sa magaganda niyo pong pinayag sa gabing ito. Ang susunod ko pong tatawagin ay mag-aalay ng isang awitin si kapatid na Early Turla. Isang magandang umaga po muli sa inyo sa gabing ito. Kanina po lapitan po ako ni Tita Amor, hindi po inaasahan na ako po aawit po muli. Sana po wag po kayong magsasawa sa pagtayo namin dito sa harapang ito. At ako po wala pong karapatang tumanggi dahil po may hilab po ang tiyan ko, nanlalambot po ako, pero sa pamamagitan po ng Panginoon Diyos, hindi po ako makatatanggi na magbigay po ng awitin para sa Kanya. Noon, akala ko ang wagas na pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan, na para bang kay hirap na paniwalaan. Ikaw Ama, ang hinihintay kong pag-ibig, ngayong kapiling na at kayo ni Apo ay isa. Hindi ko hahayaan na sa akin ay may hadlang. Pangako Ama, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawang aking pag-ibig, upang di na malayo sa'yo kailanman, pagkat ang buhay ko ay nagmula sa'yo, Ama ko. Ikaw Ama, ang hinihintay kong pag-ibig, ngayong kapiling na at kayo ni Apo ay isa.
hindi ko hahayaan na sa akin ay may hadlang. Pangako, Ama, ipaglalaban ko sa hirapan, ginhawang aking pag-ibig upang di na malayo sa'yo kailanman, pagkat ang buhay ko ay nagmula sa'yo, Ama ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid na El Turla. Ang susunod po ngayon magbabahagi ang aming Mother of the House, Mother Maris. Purihin, purihin, dakilaan ng ating Panginoon. Salamat sa iyo, Ama, muli sa pagkakataong ito'y binahagi mo upang maghayag ng kabutihan mo, ng kadakilaan mo at ng pagmamahal mo sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay binigay upang matutunan ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Happy Mother's Day po sa lahat ng ina. Kapatid na May, alam niyo po, udyok na udyok po sa akin kanina na tawagin kayo. Subalit, batid ko po yun, dama ko po. Subalit, talaga pong hindi patakda, hindi po itinakda ng ating Panginoon. Kaya nung tinawag po kayo ni Chris, buhay ang Panginoon, hindi niya pinahintulot na matapos ang araw na ito na hindi kayo nakapagbahagi. Alam niyo po, habang paparito po kami magkakapatid, si kapatid na Marie, si kapatid na Pearl, yung alaga ko po ay, nais ko lang po ibahagi sa inyo, paano ba ang maging isang ina. Nang ako po ay nagkaroon ng anak, si Abby, wala nga po dito, nasa Singapore po siya. Nang nag-umidad po siya ng 23 years old, nagkaroon po ako uli ng isang anak, at yun ay si Angel, yung batang ipinagkatiwala sa akin ng aking kapatid. At doon ko po naramdaman na hindi man siya nagmula sa aking sinapupunan. Ewan ko kung maririnig ng aking anak. Yung hindi ko nagawa sa aking anak, nagawa ko sa alaga kong ito. Na sabi ko nga, nung mga panahon na nasa pagsubok, siguro po masasambit ko na bilang isang magulang, bilang isang ina, lahat ng hirap ng isang ina at anak, dinanas ng aking anak. At kabaliktaran po ngayon, doon sa inilagak ng Ama sa akin, yun naman po yung kasaganaan na hindi man mayaman, subalit na ibibigay mo yung kaukulan na para sa Kanya. Bakit ito po yung binahagi ko po sa inyo? Bilang ina po, siguro po kalooban ng ating Panginoon na ihayag sa inyo na magagawa mo palang magmahal, hindi man galing sa iyong sinapupunan, kung tuwira ang Diyos ang mananahan sa puso mo. Sapagkat yung batang po yun, sabi ko nga sa mahal na Apo, at kay kapatid na Emma kanina, napakahirap po palang iwanan mo yung bata na naghahanap ng pagmamahal mo. Amen po ba yun? At alam nyo po, totoo po yun. Naalala ko po, nung ang mahal na Apo po ay una-una pa lang na pinagkalooban. Siyempre po si Cathy, mahal na Apo, ilang taon pa lang po si Cathy nung pinagkalooban po kayo? 9 years old si Cathy. At si kapatid na Emma, nang naglilingkod siya, yung kanyang anak 2 years old. Si kapatid na Marie, si James, yung kanyang anak, nang naglilingkod po ay bata pa rin po. Kumbaga po, yung mga dinaranas sa mga kapatid ko bilang mga ina, ay dinaranas ko po ngayon kung gaano kahirap na talikdan mo at talikuran mo ang isang anak mong minamahal. Amen po ba yun? Subalit alam niyo po ba, sabi ko nga po, hindi man sa akin lumabas, subalit ang kalooban ng aming Panginoon, kaya pala maibibigay mo yung tunay na pag-ibig na mula sa isang ina. Kapag ang Diyos ang tinanggap mo, ay dahil siya po yung nagbibigay sa'yo ng tunay na pag-ibig. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos?
At habang nasa daan po kami, naalala ko po yung bahagi po ng ating pari, si Father Pete po, na sabi niya sa isang homily, a house is not a home. At ngayon ay didugtungan ko po, there's no place like home. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yung po, dito po iikot yung kaukulan na pinagnilayan ko, sabi ni Father, ang house daw po ay ang simbahan at ang home ay tayo. Tayo po yun. Kaya mararamdaman mo, there's a house is not a home, yung kanta po na yon. At ngayon naman po, sasabihin ko po sa inyo, there's no place like home. Bakit ito po yung nais ko pong bigyan nyo ng pagtutok? Nang ako po ay palisan sa aming tahanan, siyempre po yung bata, sabi ko nga, wala na akong idadahilan sa kanya, gusto niyang sumama. Kanina po, parang umaambon kanina. Sabi ko sa kanya, anak, huwag ka nang sumama. Sabi namin ni kapatid na Marie, binibiro namin, magpaiwang ka na lang. Sapagkat sabi ko, sasama kami sa mahal na apo, dahil manggagamot po siya ng mga pilay. Sabi, yun po yung dinahilan ko. Manggagamot ang mahal na apo ng mga pilay, kasama kami nila kapatid na Marie, kaya huwag ka nang sumama, sabi ko sa bata. Alam niyo po, si Miguel, magpapaiwan na lang ako doon. Si Miguel nga tumakas kasi baka habulin ng mga pilay. Yun po yung sabi ko, Subalit alam niyo po, nung nakaalis na po si kapatid na Marie, hindi ako makaalis. Sabi po niya, Mami, magpaiwan ka na lang, lagi mo na lang ako iniiwanan sa yaya, sabi niya. Nalulungkot naman ako. Sabi ko, anak, uulan lumabas po siya. Ang sabi po niya, ayan, hindi uulan, no? Lumiliwanag na, hindi uulan. Hindi nga, anak, sabi ko, ganun po. Hanggang pumasok kami sa loob, sabi ko, sige, magpaiwan ka na. At may kwento po ito, mga kapatid, bago ko po inilahat sa inyo. Ang sabi po niya sa akin, Mami, teka, bakit ako hahabulin ng pilay? Di ba ang pilay hindi naman nakakatakbo yun? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa isip ko lang, sabi ko, okay yung bata Habang lumilisan nga po ako ng tahanan namin, yun po yung pinagminilayan ko, there's no place like home. Alam niyo po, ang dakong ito ay itinuturing ko ng home. Amen? Itinuturing ko po na, sabi ko nga, ang tatalikdan ko ay parang anak ko na. Ang pagkakaiba lang, hindi lumabas sa akin sinapupunan. Subalit bakit nagagawa po ng mga lingkod, kagaya ng tinupad na ating mahal na Apo Kunching, kung paano humahayo pa noon na natatalikdan ang minamahal sa buhay. At sa bawat araw, habang naglalakad ako, sabi ko, nakatingala po ako, sabi ko, Ama, ganun na lang ang takot ko na hindi makatupad. Kahit ang gagampanan ko yung makikinig at maramdaman ang presensya mo sa pamagitan ng mahal na Apo, bakit hindi ko matalikdan na pwede naman ako hindi pumasok at yung batang ito ay humihingi ng pag-ibig na makasama ko. Alam niyo po, napakalakas po ng udyok ng ating Panginoon sa puso ko na talikdan mo siya, anak. At ako'y naghihintay sa iyo sa pamamagitan ng Apo Kunching nyo'y sa tuwin ay maririnig niyo ang tinig ko. Kaya inihahambing ko po, there's no place like home. Ito po, yung tunay na tahanan na naaaliw ang aking damdamin. Ito yung tunay na tahanan na nagbibigay galak sa puso ko. Ang tunay na tahanan na saan man dako tayo tumungo at hanapin natin yung iba pang gawain, mararamdaman mo pa rin sa puso mo yung ipinunla ng Diyos na ito yung tunay na tahanan para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yun po yung nais ko pong ibigyan ng pansin ninyo sa inyong mga sarili. Nasabi nga, ang tao ang daming hinahanap. Doon makakasumpong ako ng ganito. Doon makakasumpong ako ng ganito. Alam niyo po ba? Kapag ang Panginoon po pala ang sa tuwina ay laman ng puso't isip mo, kahit sabihin natin na pinakamamahal mo pa yan, magagawa mo pa rin talikuran, alang-alang sa Kanya. Yung karampot na oras na yun na maibibigay mo sa Kanya, hindi mo maipagpapalit ang Diyos doon sa karampot na yun para lang maibigay mong pagmamahal sa kapatid mo, sa anak mo, or sino man. Kaya doon ko po natarok na ito na pala, ito na yon yung hinahanap ng aming mga puso. Itong dakong ito. Amen po ba yon? Sapagkat kung ang dako lang napupuntahan, halimbawa po ay gawain din pong pangkabanalan, at hindi yun, kaya doon ikitinalaga ng ating Panginoon na doon ka, pwede mong hindi puntahan alang-alang sa mga minamahal mo. Subalit ang dakong ito, batid mo na ang Diyos ay naghihintay sa'yo
magagawa mo palang iwanan. Kahit sa puso't isip mo ay gusto mong pwede naman, subalit ang udyok ng Panginoon ay naririto ako, doon mga kapatid matatarok nyo, sino ang higit na mahalaga sa buhay mo? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya nawa po, siguro nga po, sabi ko nga, kaya po siguro yun ang naramdaman ko. At kami bilang mga alagad, kayo rin po. Kaya hinahanap-hanap nyo yung lugar na ito. Hindi lang po dahil naririto ang Diyos, kundi dahil si Apo Kunching yung ginamit sa atin, na naramdaman natin ang presensya ng ating Panginoon kung paano siyang magmahal, lumingap, at magbigay ng tunay na aral upang tayong lahat ay magkaroon ng liwanag. Amen po ba yon? Sige po, subukan nyo rin po. Testing lang po, testing. Gawin nyo po na, hanapin nyo po na hambing sa lugar na ito, no? May maririnig nga kayo, naghahayag ng ganito. Marami, magaganda pa. Subalit, wala doon yung komportable ang katawan nyo. Amen po ba yon? Nararamdaman nyo po ba yon? Sa dakong ito, mga kapatid, magiging komportable ang lahat sa inyo. Mula ulo hanggang talampakan, kapag nilagak niyong tuwiran, ang dakong ito ay naririto ang tunay na pastol na magbibigay sa iyo ng mainam na batisan, magbibigay sa iyo ng kapayapaan, magbibigay at maghasik sa iyo ng tunay na aral para maging pagkain ng iyong kaluluwa. Kaya, mga kapatid, ito po ang iwanan ko po sa inyo. Yan po ang dahilan. Bakit nagsusumakit po kami mga lingkod, mga kaps, alagad, at maging mga tagasunod po kayo, na sa dakong ito, natipanan ng ating Panginoon ay huwag tayong mawalay. At yun po yung napakahalaga na kapag nanaig po pala ang presensya ng banal na Espiritu sa puso mo, naroon yung dumadaan lang yung lumbay, subalit hindi nananahan na matagal. Naroon yung dumadaan yung katanungan sa isip mo, subalit hindi rin siya nananahan para magdulot ng lumbay sa'yo. Naroon yung kaukulan na, bakit kailangan pa na maaari mong tanungin? Pwede naman na ganito. Doon mararamdaman mo naman ang pag-uumigting ng ating Panginoon na hindi mo siya kayang biguin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po, mga kapatid, kung paano tayong nilingap sa dakong ito sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching, kung ito po yung magiging tatak sa ating puso, ang paglingap ng tunay na Diyos sa kanyang katauhan, bilang isang pastol, bilang isang guro, at bilang isang nangangalaga sa isang community, ito kagaya po natin, maliit na komunidad, hahanap-hanapin mo ang kanyang paglingap. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, lahat, alam niyo po, sabi ko nga, kapag nakikita ko po na puno ang dambana ng mga pasyente, at sa tuwin ay sinasambit ng banal na Espiritu na kung ang bawat taon ay bibilangin lang na 1,000, bawat isang buwan, ilang taon na, maglalabing taon, 3 taon na, kung 1,000 isang buwan ang naging pasyente, napakarami na. Amen po ba yun? Pinakamahina na po yun na rate ng mga pasyenteng dumarating. Kung gagawin naman po na 100, bawat araw, sa loob ng 13 taon, napakarami na rin pong tao. Amen po ba yun? Subalit nasaan nga po, nawa po tayo mga binigyan ng tatak ng ating Panginoon na sa dakong ito ay nilingap ng totoong pastol, ay wag na po nating hayaan na ipagpalit pa sa iba. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Hindi ko po tinuran na kayo'y dumito. Subalit sabi nga ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, mababatid mo sa sarili mo kung ano yung pinunla ng Diyos kapag ikaw ay nasa labas. Kapag kung saan dahaw ka naroon, kung naroon pa rin siya sa puso mo. At yun po, yung tatak na, napakaganda po ng pahayag kanina ng banal na Espiritu, na tinuran niya, kapain mo sa puso mo kung naroon ang ating Panginoon, saan dahaw ka man humakbang, o anuman at sino man ang iyong kaharap. Kaya doon pa lang po sa pundasyon na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng mahal na Apo, yun po talaga ay, saan dahaw ka man tumungo, mararamdaman mo ang banal na Espiritu na tinanggap mo sa dakong ito. Amen po ba yun? Nasabi ka ng banal na Espiritu, ulitin ko lang po yung tinuran kanina, napakaganda pong pahayag. Kapag ang totoong Espiritu ang nasa puso mo, at ang mga kaharap mo hindi naman angkop para pagturanan mo, hindi mo kailangan gawin na magmayabang. Kumbaga, hindi angkop sa lugar yung gagawin mo. Subalit, kung makasisingit na kailangan ilahad mo ang para sa Diyos, sa paraan niya, magagawa mo pa rin upang patutuhanan na ang Espiritu hindi nawawala sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po,
Doon po, kaya po kanina, kung bawat araw lang po, lahat ay nakikinig. Napakaganda po. Doon po nangyayari na ibinibigay po talaga ng Ama ang pagkakataon na maisingit mo siya. Kahit sabihin natin kwentuhang tao, isisingit at isisingit mo ang kalooban ng Ama. Sapagkat mayroong kaparaanan na iluluwan ang kapwa mo na sila'y taong-tao na maihahatid mo naman ang pahatid ng Panginoon. Amen po ba yon? Tama po. Kaya sa bawat araw po, sabi ko nga, yun na lang po siguro ang karampot na maitutulong natin para sa Diyos. Amen po ba yun? Nasaan man dako tayo bilang mga kapatid ng Divine Mercy, wag natin pong hayaan na matapos ang araw na to na hindi natin na ipapalaganap yung kagustuhan ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kahit pinakamaliit pa siya na uri ng nilalang, kahit mangmang pa sa paningin, subalit kung bibigyan mo ng senaryo, kung paano mo naranasan at tinanggap mo ang Diyos sa dakong ito, sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, hindi mo talaga siya maipagkakanulo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At alam niyo po, iiwanan ko lang, doon ko rin naranasan na iba, kapag naraman ng mga tao na tumutungo sa dakong ito na alagad ka ni Apo Kunching, ang dami nagmamano sa'yo. Alam niyo po, parang napaka-prestige ng sarili pag ang dami nagmamano sa'yo, sapagkat alam nila yung paggalang na ibinibigay ay hindi kagaya ng paggalang bilang pagkatao. Amen po ba yun? Makita niyo kahit sa kalsada, makita lang nila Divine Mercy, kahit hindi mo kilala magmamano sa'yo dahil ang tinitingnan nila yung pangalang Divine Mercy. Amen po ba yun? At kapag nalaman nila saan ba kayo kay Apo Kunching, sila na mismo nagbabanggit ng pangalan. Opo, kaya pala. Alam niyo po, napakasarap damhin sa puso mo sapagkat yun lang ay isang patutuo ng ating Panginoon na hindi tayong tao nagpapalaganap, kundi ang ating Panginoon saan man dako tumungo ang may taglay ng totoong kaloob ng ating Panginoon. Sino man ang mabahaginan, kung totoo ang bahagi na ipinagkaloob sa Kanya, saan dako man humakbang, hindi malilimutan ang Kanyang pinagmulan. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po sa tuwina ay damhin natin, nananabik ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay walang tugot, walang patid, walang pagkasawa, walang pagal na katawan na nararamdaman upang maghasik na mabubuting aral sa ating lahat. Kaya nawa po, ang mga aral na yan ay wag lang sanang bumabalandra sa ating puso, kundi tumatarak sa ating puso. At bawat pagtarak nito, hindi magiging sakit ang dulot, kundi galak, sapagkat batid natin na sa bawat tarak ng salita na ibinibigay ng Diyos, may nakakalaya na nakapagdudulot ng lumpay sa bawat isa. Amen po ba yun? Nawa po, lahat ay makadama, sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu, napakaganda po ang senaryo ibinigay ng Diyos, na kanina pinaliwanag din po ng mahal na Apo at ni kapatid na Beth, na ito na po yung huli, ang banal na Espiritu. At ang napakapalad po nating lahat, hindi tayo kakapakapa sa dilim. Hindi tayo kakapakapa na nasaan ang Espiritu, nasaan ang Espiritu, oo, hindi natin nakikita, hindi natin nahawakan. Subalit may tunay na nagpapaliwanag. At ang nagpapaliwanag ay mismo mula din sa Kanya na lumukob sa isang pagkatao. Kaya mga kapatid, wag po natin sayangin. Wag po natin sayangin sapagkat ang tunay na pastol na naghahayag ng kapulan kung paano tahakin ang Kanyang pinagmulan ay naririto na. Tayong lahat, sumunod po tayo at lumingap ating Panginoon. At ang tamang landasin sa pangalan ni Kristo ay ating matutuntun. Muli, magandang umaga po sa inyo sa gabing ito. Amen po ba? Maraming salamat po, Mami, sa magandang pahayag po na ibinahagi niyo po sa gabing ito. Ang lahat po ay nanyahan na po magsitayo at maghawak-hawak ng kamay at